Ipasidunggan nato ang usa ka dakong okasyon, ang pagsugod sa selebrasyon sa ika-66 ka anibersaryo sa Barangay Talaisan. Usa kini ka makahuluganon nga panigiusa sa tanang katawhan sa barangay. Diin kita magkinabangay sa pagtanaw balik sa atong makasisayan nga kagikan ug samang panahon. Matanaw sa padulong sa mas malinawon ug maswakong kaumaon. Sa atong tema karong tuiga, 60 years of unity, progress and pride, honoring the past, embracing the future. Naghatag og dakong kahulugan sa atong pagtipik sa mga bilis sa panigiusa, sa pag-ila sa paningkamot sa miaging mga leader o katawhan, ug sa pagtan-aw sa mga hagit o kahigayunan sa umaabot. Uban sa musulog sa Santos na Misa, Reverend Father Carl Lim, atong ipasalamat sa Ginoo ang iyang gugma ug panalangin nga naguban sa atong barangay sulod sa 66 ka tuig. Palihog manito kag tanan ug atong abiton ang pasilnag. Amen. Sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ugma sa Dios o panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyong tanan. Mananaw sa kanin. Mayong buntag mga igsugulan ni Kristo, malipayon kita karon nagasabulog sa ato ang anibersaryo sa atong barangay ka 66 no? 66 years of existing diri sa inyong barangay sa Talaisan. Sa pag-andam sa atong kaugalingon, atong hinugsulan ang atong mga kasalanan. Kitang tanan, nagakumpisa ako sa Diyos nga mahangkagaw sa tanan. Ug kaninyong mga isuod, kay nalakas sa kapuyaw sa hunahuna sa tulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa amay buhaton. Kaya akong sala, akong sala. Busa ng amoy ako kang Santa Maria ng Birhen. Sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyong mga igsoon, aron niyo ang niyapot sa Ginoo nga atong Diyos. Kalayatan kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa itong mga sala, dadula ta kita niyang adto sa kinabuhing dayon. Amen.
po kita. O Diyos nga makalagahom, among kalauman ng puso, kung wala ikaw, wala kami mahimo, tabaki kami sa pagtuman sa imong mga sugo, o makapaymon kanimo ang among mga buhat o timuha. Kini among ginagmangayo, pinanggi sa among Ginoong Jesucristo, imo anak, nga buyog hari uban kanimo o sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Busa ingon nga mga katabang sa Dios, naghangyo kami kaninyo nga dili ninyo usikan ang grasya sa Dios nga inyong nadawat. Kay nag-ingon ang Dios, gidungo ko kamo sa takna nga akong mikahimutan. Gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Gilikayan namo ang paghimo kapandulan aron walay makasaway sa among buhat. Pinunua sa tanang gibuhat namo, among gipakita ang mga sulugoon kami sa Dios. Pinaagi sa mapailubong pag-antos sa mga kasamo, sa mga kapulian, ug sa mga kalisdanan. Gipamungalan kami, gipriso, ug gisamok sa mga tao. Nahagop kami pag-ayo, ug kanunay nga walay tulog ug kaon. Ipakita namo nga kami mga sulugoon sa Dios. Pinaagi sa among kaputli, kaalam, pailog, kaluoy, ug pinaagi sa Espiritu Santo ug sa among matuod nga gugma, ingon man sa among pagsangyaw sa kamatuoran sa gahom sa Dios. Aniya kanamo ang pagkamatarog, ingon nga among hinagiban sa pag-asdam ug pagpanalikod sa among kaugalingon. Ipasidunggan ug ipakaulawan kami, gitamay ug gidayeg kami. Giisip kami nga mga bakakon, bisag nagsulti kami sa matuod. Bisan dili inila na ila kami pag-ayo. Bisan daw mga patay kami, apan buhi di ay sumala sa inyong nakita. Bisan ikastigo, wala kami mamatay. Bisan may karuol, malipayong kinapon kami. Mga tabos kami, apan daghang nga dato tungod kanamo. Dawalay nangkot kami, apan tagiya di ay sa tanang butang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Awiti ang Ginoo og bagong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakadangat o kadaugan alang kaniya. Ang iyang balaang bukton. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Sa atubangan sa kanasuran, iyang gipahayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy o sa iyang kamatinud-anon alang sa balay ni Israel. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang tanang kauglanan sa yuta nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamo tanang kayutaan. Singkit kamo sa pag-awit, awita ang pagdaig. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan.
nga nausap kanimo. Kinutlog gikan sa Balaang Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa matinud-an, nakadungog ka mo, gingon kani adto, mata bayrag mata, ug ipon bayrag ipon. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw pang ibalos, sa buhat kaniyang dautan. Kung sa taon ang tuong mong api, ipasagpa usab ang wala, kung may mukiha kanimo, aron ng ilong niya ang imong kamisin, ihatag usab kaniya ang imong kamis santo. Kung pugsod ka sa usa ka sundalo, pagdala sa iyang kasangkapan, o ginahiuon sa usa ka kilometro, pas-ara kini, o 2 ka kilometro. Kung may maghangyo kanimo, o usa ka butang, ihatag kini kaniya, o ayaw balibari, ang buod muhulam kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo. Mayong buntag mga igsugulan ni Kristo. Happy anniversary kaninyong tanan. Iyukutang niyo sa inyong katapan, pagmatana. Happy anniversary. Okay? Murag minong na inyong anibersaryo. Murag di mo energetic. Again, ang iyukutang niyo sa inyong katapan, happy anniversary. Happy anniversary! Before ko magsugod sa akong humiliya, tubutin ko ninyo sa pagpaila sa akong kaugalingon, and for sure, mapagpaila sa kuha. Okay? Pahinday ko sa Iglesia ni Cristo. Joke lang. Ako si Reverend Father Carl Lim DCK, bidikanan din ako from Tulunan. So, ilunggong tako, nalikamo mabisaya, diri sa Kinapawan, para din yung mabaligya. Then, iordinahan ko bilang pari, last December 5, 2023. In other words, more than 1 year pa na po sa akong pagkapari. Very young in my ministry. Then, first assignment na ko, i-assign ko sa Parokya Samlam for 5 months. 5 na po kabulan dito. Then, last year, July, which is mag 1 year na ko, i-assign ko sa obispo diri sa atong seminaryo diri sa Balindog, Kinabawan City. So meaning ako ang spiritual director diri sa diri sa Balindog, Kinabawan City, in charge sa mga seminarista nato, inubinigay sa ilang spiritual na kinabuhi. O nangyayari lang po, it's my first time na magpisa sa inyo diri sa inyong GPK. Actually, ag-ira ko diri. Okay? Pero galing na nasahan ko, kaya ako katuod sa inyong GPK. Ako gatuan sa ilahan. Ipot o padulong. Okay, anyway, mga igsoon ni Kristo, malipayon kita. Karoon daw, tungod kay gina sa ulog nato ang sa katuig, diba? 66 years of existing sa inyong GKK, sa inyong barangay, diri sa Kalanisan. Gani, ang inyong harong tema, nagaingon. Sa galing tema ninyo, 66 years of unity, progress and pride, honoring the past, embracing of the future. Pero tumuti ko ninyo, na hindi lang ako i-English ako humili, maglisod yun ko. Joke lang. Pero ito rin sa ulo ninyo, 66 years of unity. Di ba imagine that one, kung hindi ka mo united sa inyong kinabuhi diri sa barangay, for sure, hindi kita kaabot ng 66 years, nakagugot na kadiri. Di ba? But what is important there, na ang itay unity. We are united. And progress. Kung talawin mo sa una siguro, muagi ka din lugaran, di pagiging mo rin ihani ka sinento. Sa una, rough road pag yun, di ba? O kasi sa una, kabo pag-agi din before, di ba? Kung pagsugod kita ni, kay sure ko dati, huli kong tulunan, di man yung agi din. Tingin naman mo pa may karangalan din. Okay? Pero karon, makita din mo ang progress. Okay? There is this kind of progress. Then honoring the past. Importante yun na atong hinumduman ang mga lideres nato nga nahimo foundation ni ining atong barangay. Honoring the past. Kaya kung di tungkol sa ilang pagpalikamot, dili nato makuha ining progress. O atong pasalamatan po ang atong mga lideres karon tungkol sa ilang pagpalikamot, nakapot nato ning progress sa atong barangay. Okay? Then finally, is embracing the future. Di na ito una-una-on ang pagkakaroon lamang. Ang una-una-on na ito, especially ang umaabot. The future generation. Ang inyong mga anak, mauna importante yun, ang pagtutlog ninyo sa inyong mga anak, ibibinig yun sa pulong sa Ginoo.
ang pagtudlo ninyo inibinigayon sa kung kinsa, kung unsay tama nga buhaton nila sa ilang kinabuhi. Okay? Kaya dili sila mahalayo ang ilang kasing-kasing sa Ginoo. Mao gani, we are thankful tungod kay before pa magsugod sa inyong anibersaryo, isugdan nyo kini og santos nga misa. And I know, bago na mo nagsugod sa inyong kapistahan dire, sa inyong GKK, ang ikapila na ninyong tuig sa inyong GKK? 17 or 17. bago lang gini, bago lang gini siya. Okay? So at least, di ba? Malipayon kita, uban sa itong patron, Antonio Di Padua. Tulo lang pa punto, ang gusto na ko i-share sa inyo ha, mga Igsoon ni Cristo, sa pagsaulog nato sa pang-anibersaryo karon. It stands with PRC. Kung sa man yung PRC, dili pa teacher ha? P stands for prayer. Importante gid sa atong kinabuhi ang pag-ampo. Diba, daghang mga problema sa kinabuhi, daghang tagalisod sa kinabuhi. Pero ngano nagpabiling kita palikod sa atong kinabuhi? It is because of our Lord Jesus Christ. I don't know, sa inyong kinabuhi, nakatry ba ka mo na makaingon ka mo sa Ginoo, Lord, ikapoy na ko. Lord, I want to surrender. Lord, ikapoy na ko sa kumbana na hangtod kang way iku-iku. Ikapoy na ko sa kasawa, Lord, ikawon. Sa iyo sa utang sakit, guys, talita, Lord. Okay, nga na. Diba? Usamay, ikapoy na mo sa inyong mga anak na patulunod ka ay Lord. Diba? Naghatag problema sa kinabuhi. But, ang inyong prasansya karon, it is a concrete manifestation na kitang tanan ihigugma sa Ginoo. Mao na importante yun ang atong pag-ampo. Mao na pangutan ako sa inyo ha. Ginaampo pa ninyo ang inyong minahal sa kinabuhi, inyong pana or asawa. Ginaampo din mo wala. Kung wala kay pana asawa, ipampo ito kaugalingon kay. Kung mga inayin ampo, kunya ginaampo po niyo yung mga tao na marites ninyo. Ginaampo ninyo wala. Ampo na ko pader kapay pa na mga Catholic siya yung pader. So you include them in your prayers. Importante yun na kamo mismo adunay pag-ampo sa inyong kinabuhi. Kung tudluan ninyo ang inyong mga anak kung prayers. Kung ganit sa seminaryo, first year din mo sa seminaryo, ang inatudlog yun, basic prayers. Foundation. Kung natudluan ninyo yung mga anak, na si Kristo mahimong sentro sa ilang kinabuhi. Huwag kayo natin matudlog ilang kamugin mismo. Okay? The second is the word PRC, respect. Importante yun ang pagrespetuhanay. Kaya kung sa isa ka balay, walay respetuhanay, walay respeto, ang papagmama, gubot kaayo, kama dili. Sa isa ka GKK, kung dili mo magrespetuhanay, for sure, gubot kaayo. Diba? Ina na? Basi-basi na sa inyo hadili karon, hangtod karon, huwag pagatagdanay. Tungod lang sa ditinitor, o may nauli, hangtod karon, huwag pa nagtagdanay. Tungod lang sa kaburan, katong Easter Sunday, o katong Lent season, o wala nauli, hangtod huwag pa nagtagdanay. Okay? Usamay kung may mga misunderstandings kita, kung di ka nila kabalo, or di kita may balo, mo respeto sa atong isig katao. Respect the person. Okay? Tanan kita, adunay kasalanan. Tanan kita, adunay pagkukulang. But what is important there, we are here to respect each other. Okay? Kung na-importante yun sa isa kang komunidad, ang pagrespetuhanay. Kung asa magsugod ni sa inyong panimalay. Respetuha ang inyong pana, respetuha ang inyong asawa. Kung pwede, ang inyong panimalay pinaagi sa paghigugma. Diba? Mau magaling ang inyong galing marriage vow. Katong ikasal ka mo, ano galing marriage vow ninyo? Sa kasakit, sa putin nyo. Kaya nyo ka lang daw. Kaya, kasal ako. Hindi ko na kung gusto yung rising na. Kaya, kasal na rin ang inyong marriage vow. Katong ikasal na. Sa kasakit, kalipay na pare, may kasakit. Okay? Yung na magpubat mo hangtod sa
whether you like it or not, mauna gina imong bana, mauna gina imong asawa. Maligo ng dili, halak taksa. Kaya naman, imo nang gihigugma sa imong kinabuhi. Diba? For example, sa inyong panimalay, ang imong bana, kung naingon na imong bana sa imo, Han, muad ko lang ko niya kay kumpare mo. Shot na good kami, isa ka beer. Isa ka good ka beer, Han. Na kay buutan man ka na asawa, sige Han, do whatever you want. Char. Pagano na pagiging mo, ay ano, 50 bakal sa imo ang chichiron. Okay? Ya buutan din imong bana. Kaya nga naman, kaya ina nimo imong bana, sige Han, at dito ayaw ragin pagabi. Okay? Buutan din imong bana. Huwag gud pagabi na butangan. Diba? Yan, sumusuko tayo na, makabakabalo. Nagkapigin ni ulat ko kanimo. Huwag ko natulog sa kamulat kanimo, ibigaw ko nimo. Huwag ka naguna-una anak. Nagpilar na ko ginulat diri. Kunya sa sobra nimo kanagot, ikuha nimo kaldero o gidapay. Nadapay pa itabon ang kaldero. Kunya kung sa gilingon si mong bata, magic word, Han, I love you. Ipilig tawon ka. Diba? Nag-uli na mong duha. O dito niyo na-realize, wak pa na imo'y pamahaw. O dito niyo na hinumduman nga ang kaldero imong ginamay. Ikuha na kundi mo, ginumagan. Okay? And that is the beauty of life. Sa kinabuhi, ano lang dyan misunderstanding. Okay? But what is important there, nga na ang iyong pagigugma o kapatawaran. Okay? Maupun na sa inyong komunidad diri. Sa LGKK, sa inyong barangay, importante ang pagrespetuhanay. And finally, letter C. Unsa mang letter C? The word communion. Okay? Communion. Nagkahiusa kita. Kaya kung ang isa ka komunidad, walay pagkahiusa, dili ka mo united, bungkag yun ang inyong komunidad. You support your barangay captain. You support your barangay officials. Kaya sila nalingkamot alang sa kaayuhan sa atong barangay. If we are not united, na divided kita sa atong kinabuhi, hindi nato makuha ang progress sa atong komunidad. Again, sa pagsaulog nato sa 66 katuig sa atong anibersaryo, always remember the letter PRC. Prayer, respect, and communion. Amen. Palinaw-palinaw kinagtanin. Ang atong may guma o amahan, maayaw ka nato, mag-ampo kita sa iyang maluloy kong gugma, muhatag o timaan sa atong kinaiya ngadto sa sunusa, sa matag pag-ampo kita mo amahan, higpita kami sa imong gugma. Amahan, higpita kami sa imong gugma. Nga isip katawhan sa Diyos, atong mapuy-an ang balaod sa gugma ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, higpita kami sa imong gugma. Nga makapasaylo kita sa atong mga kaaway, o niadtong nakapasakit o kadaot ka nato bisan unsa nga paagi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, higpita kami sa imong gugma. Nga atong malikayan ang pagkabahin-bahin o kahakog ug atong mapugnan ang dautan pinaagi sa atong kaayo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, higpita kami sa imong gugma. Nga kadtong gikubalan na sa sala tandugon sa Espiritu Santo, Dios aron magbasol mag-usab sa ilang batasan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, higpita kami sa imong gugma. Alang sa mga namuno sa barangay, nga silang tanan magpadayon sa pagserbisyo, nga matinud-anon ug malinawon alang sa kayuhan sa tanang katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, higpita kami sa imong gugma. Alang sa tanang lumulupyo sa barangay Kalaisan, nga magpadayon ang pagtinabangay, respeto sa usag-usa,
o paglaom sa Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, higpita kami sa imong gugma. Alang sa mga kabatanunan nga sila magatutlo nga responsable, mapaubsanon ug andam nga mudawat sa tahas sa paglambo sa komunidad sa umaabot. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, higpita kami sa imong gugma. Nga ang mga pag-ampo, intensyon o mga pagpasalamat nila nga unta dunggon ug hatagan ng tao katumanan kung kini nahihuyon sa kabubot-on sa Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, higpita kami sa imong gugma. Nga ang mga namatay, labi na sa mga kalap nga naa sa purgatorio, unta makatagamtam sa walay katapusang kalinaw. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, higpita kami sa imong gugma. Ginoo sa kagkatawhan, ang among pag-ampo alang ining mga katuyuan, tabangi kami nga mag-iusa sa pagtubo o pagbultog sa mga paghulga o pagpinapingkil. Kini among pinapangayo, pinakagi ni Kristo, nga among Ginoo. Amen. Salamat sa iyo, aking Panginoong Hesus. Ako'y inibig mo, pinangking loob. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama. Ang buong buhay ko, puso't kaluluwa, di na makaya ng maipagkaloob. Mamahaling iyas, ikintong iyoko, ang tanging dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa, aking hinihiling. Di ko akalain, na ako'y binigyang pansin. Taong tulad ko, dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama. Ang buong buhay ko, puso't kaluluwa, di na makaya ng maipagkaloob. Mamahaling iyas, ikintong iyoko, ang aking dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa, aking hinihiling. Mga igsuon, pangako kamo, arang ako yung sakripisyo, dawaton ka sa Diyos, samahan makagagahom sa tanan. Tawagon ta sa Ginoo Isyo ikan sa imong mga kamo, alam sa paghimaya sa iyang ngalan, alam sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Diyos, ining panagbilog ihatag mo kami, gatagan mo kami, o kalanon alang sa lawas o galag, ang santos nga misa magpangunta sa among kusog, o maghatag ka na mo, o maayong kalag, o lawas.
kini among ginapangayo, pinaagi ni Kristo, nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanakan ninyo. Nanausap kanimo. Ibayaw ang inyong kasing-kasing. Amo lang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o mataro. Santo samahan Diyos sa tunhay o makagagahong sa kanan. Angay o matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, o imong gisulutan tungod sa katarungan, o imong giluwas tungod sa kaluoy pinaangin ni Hesus Kristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit o sa yuta, nag-aawit sa usang bagong awit sa tanan mong manghel, sa langit nilang sa pagsangyaw sa walay hulong nga himaya, diha sa usa ka awit nga pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos Kilikaw Ginoo ang tuburan sa tanaka Santos ipadana ang imong espiritu aron pagsantos ti magasa aron mahimong kini alang kanamo nga lawas o dugo sa among Ginoong Hesus Kristo. Sa pagpasakit siya kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa matilunan o miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao akong lawas nga igatugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis. May pasalamat kaniyo pag-usap. May hatag nilingadto siya mapilunan o mingon. Dawata kini o Panginoong kamungan tanangitan ni ini. Kay kini mong kalis sa kong dugo sa magutunhay kasabutan. Ang dugo ay ula alang kaninyo o alang sa tanang mga tao. Aron naman sila mapasaylo, buhat na kini aron paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa kamatayan ng pagkabanhaw na Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo ang mahay, nilipang sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kami giisip nga ngayon, nga mga tubang o mualagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawas sa lawas sa dugo ni Kristo, maghiu sa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himo ang maghihimpit kami diha sa gugma, o Bandeleo among Santo Papa ni Jose Colen among obispo o sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga mamaigsuon nga nangamatay, mga umon nga babanhaw sila o ka na nangamatay diha sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay o ni Maria inahan nga ulay sa Dios. Ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanina amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi na Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniyang diha kaniya ginahatag kanimo makagagahom nga mahal
diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumog o himaya, hangtod sa kahangturan. Karon atong ang puon, ang mapulong itudok ka nato sa atong manunubos.